Magandang gabi po sa bawat sa atin, maging sa kanila pong mga tahanan, nanonood at makikinig sa amin pong midweek service. Tayo po muna ay dumako sa panalangin at inayaan ko po kayong tumayong lahat. Sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Okay, tayo po yung manalangin. Aming Amang Banal, mga Panginoon sa lahat, hinihingi po namin ang iyong pangunguna sa aming gawain sa gabing ito, sa aming midweek service. At sa kabila po ng sama ng panahon, hinihingi po namin na naway ito'y maging payapa na at lalo na sa mga dako, Panginoon, na dinaanan ng bagyo. Ikaw po ang patuloy na manguna, kaloob sa kanilang pag-iingat at sa lahat na kanilang pangangailangan. Dalayan ko po, Panginoon, na naway maging ang mga kapatiran sa aming kapaligiran patungo dito. Ikaw po manguna at mag-iingat. Sama-sama po kaming magpuri, magpasalamat sa iyong pong kabutihan sa bawat oras, araw ng aming buhay. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magstayo po. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat at tayo may pinagpala dahil tayo po ay nakarating rito ng maayos at ligtas at ating pong awitin kahit na po. Ah
tayo po'y magsikamayan habang inaawit ang ligaya ng ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At tayo po'y magsiupo at tayo po'y dadako sa ating announcement and reminders. Meron po tayong daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. para ngayon po every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship team, July 27, sa darating po na linggo, tularan ng mabuti, hindi ang masama. Ito po yung makikita natin sa ikatlo ng Juan 1:11. Adult Sunday School class every Sunday 3 p.m. at Bigonya Room. Goyi Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBC and tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan City every Friday. Home Bible studies at San Mateo Rizal every Saturday rin po. Worship service in Taytay Rizal every Saturday, and special mission gift giving every last Sunday of the month. And Lord's Supper rin po, ito po'y nagaganap rin tuwing huling linggo ng buwan, after Adult Sunday School class. First time visitor Sunday, July 27, ito rin po ay magaganap sa huling linggo ng buwan. At ating po suportahan ang ating Each One Bring One every Sunday. And 36 Missions Conference and 60th Church Anniversary. Ito po'y magaganap sa Disyembre 17 hanggang 21. At tayo po'y magsigtayo muli upang awitin kailan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay lakas sa Kanya na bigay sa iyo ng buhay na likas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon.
At tayo po'y makinig sa salita ng Diyos at ating patawagin si Brother Conrado Castillo. Okay, magandang gabi po muli sa bawat sa atin. At tayo po naman ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At akin pong napili na paksa ay patungkol po sa pagsunod. Mga biyaya, may biyaya sa pagsunod. Ayan po, makikita po natin yan sa Exodus chapter 15, verse 26 at 27. Dalawang talata, pero babanggit din tayo sa ibang mga naunang mga talata. Okay, sa ating pong pagbasa ng dalawang talatang ito sa Exodus chapter 15, verse 26 to 27, ay inayayahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang dalawang talatang ito. Exodus chapter 15, verse 26 at 27. Okay, handa? Basa. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatutuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. 27, at sila'y dumating sa Elim na dooy mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Tayo po muna ay dumako sa Panginoon, humingi tayo ng gabay, kaunawaan sa mga talata po na ating nabasa. At siya po ang kumilos sa ating kalagitnaan, hindi lamang dito, maging sa kanila pong mga tahanan. Okay. Aming Amang Banal, sa iyo po namin tinatagubinin ang gabing ito sa kabila ng hindi magandang panahon. Kami po ay patuloy nagpupuri, magluluwalhati sa iyong dakilang pangalan at magsasama-sama sa pagdulog, paglapit sa magitan ng panalangin upang hingin ang iyong kalooban sa aming pong buhay. Ama, pagpalain mo po ay mga salita na aming nabasa, ikaw po magbuka ng aking mga labi, ito'y maging daluyan ng biyaya pagpapala sa mga taong nakikinig dito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan. At dalayan po namin na naway patuloy na ikaw ang metaas sa amin pong gawain na ito. Sa pangalan ni Anak na si Jesus. Amen. Magsipo na po tayong lahat. May biyaya sa pagsunod. Ayan po may biyaya sa pagsunod. At kung babalikan natin yung mga pangyayari, napakadami tayong makikitang mga biyaya, na mga tao na sumunod sa Panginoon. Isang halimbawa po dito, kung nating matatandaan, yung matandang balo sa Sarepta, na siyang ika nga na tinulungan ng Panginoon sa pamagitan ni Elias upang sila ay patuloy na mabuhay at magkaroon ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At ang pangyayari po ay ganito, At nung time po, na ang mga Israelita ay nakatawid doon sa Red Sea, mula sa Ehipto. At sa pamagitan po ng kanilang paglalakbay, ika nga ay, siyempre, merong pangangailangan, Unang-una dyan yung tubig. Tubig, kailangan po nila. At sa pagkakataong yon, ay naroon sila sa Mara. May tubig, ngunit mapait. Hindi mainom. Yung tubig, mapait. Kaya sila ay umangal, murmur, kay Moises. Kaya ang sisi na kay Moises sa time na yon. Ngunit kung titingnan po natin sa susunod na mga pag-aaral, makikita po natin na ito pala ay isang pagsubok. Pagsubok sa kanila kung sila ika nga ay tatalima, susunod sa Panginoon.
At dito doon sa 27, makikita po natin sa susunod na mga paglalakbay nila, may nakalaan na pala doon na mga biyaya. Pero hindi po nila ika nga iyon iniisip. Hindi po nila iyon ika nga binibigyan ng pagkakataon na ang Panginoon ay kumilos sa time na yon. Kaya ang sisi po ay kay Moises. Ano po? At meron pong dalawang bagay lang po o punto na akin pong ibabahagi sa inyo. At sa unang punto po, may 4 na bahagi ito. Maiksi lang to, 2 points lang po ito. Una nga po ay kailangan po ay dinggin. Dinggin ang tinig ng Diyos. Ano po? Dinggin ang tinig ng Diyos. Ano sabi diyan sa 26? At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya na inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. Okay, balikan natin ng konti, di ba? Yung sa Ehipto. Ano nangyari? Dahil ika nga tumatanggi ang pero, di ba, na sila ay palayain. Dumating ang mga salot. Ano po? Hanggang sa huli-huling salot tungkol doon sa kanilang mga panganay na anak, panganay na mga hayop, at panganay na mga nasa bilangguan ay mamamatay. Di po ba? At doon naligtas ang mga Israelita, di po ba? Gawa nung ang sabi ng Diyos, maglagay kayo ng blood, dugo sa post ng inyong pintuan. At yung anghel na dadaan ay lalagpasan kayo. Kaya nga po sa English ay Passover. Passover. Lalagpasan kayo. At hindi ika nga magkakaroon ng kamatayan sa mga anak nyo. Ayun po, pangyayari. At sa pagkakataong ito, ika nga ay ipinakita lamang ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Biro mo, nakita ng mga Hudyo, mga Israelita, yung ginawa ng Diyos, na 10 salot, di po ba? Nakita nilang lahat yun, ang kanilang mga mata, nasaksihan nila. Ngunit, nung sila ika nga ay naroon na sa kabilang ibayo, nung dagat ng Red Sea, eto na po. Nandiyan yung kanya-kanyang mga reklamo, angal, sa pagkain, di po ba? Yung kung ano-anong mga bagay. At dito po ay narito ang pagsubok ng Diyos. Kaya nga, nung dumating sila dito sa Mara, sabi nga natin ay mapait. Yung tubig hindi mainom. May tubig hindi mainom. Ngunit, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan sa pagitan ng branch na inihagis sa tubig. At nawala yung pait. Kaya walang iba pong makakapagbigay ng solusyon sa ating pong kapaitan, problema, pagsubok, mga paghihirap, pangangailangan. Tangi lamang ang Panginoon. Ayan, tandaan po natin yan. At dinggin po natin ang tinig ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, kapag nagsalita at nagsabi, ito ay tunay. Ito ay tiyak. Ang sa atin po, bilang mga mananampalataya, unawaing mabuti ang utos ng Diyos. Hindi pumasok dito sa kabila, lumabas sa kabila. Kailangan po, pagpasok sa ating isipan, ito ay ating pagmuni-muniin,
pag-isipan nating maigi, ano ba yung tinutukoy ng Diyos sa atin? Katulad po ni nung si Samuel po ay maliit pa, hindi pa po niya kilala Panginoon. Hindi pa niya nadidinig ang tinig ng Panginoon. Ngunit, sa pagkakataon ito na siya ay medyo papalaki na, siya ay tinawag ng Panginoon. At makikita po natin ito sa unang Samuel, chapter 3, verse 9 and 10. At dito po, 3 times, 3 beses, tumawag ang Panginoon kay Samuel. Ang akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. At sa pangatlong pagkakataon, ay napansin ni Eli na ang Panginoon ay tumatawag sa kanya, nangungusap sa kanya. Kaya nga dito sa verse 9 sabi, kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, yumaon ka, mahiga ka at mangyayari na kung tatawagin ka niya at iyong sasabihin, magsalita ka Panginoon, sapagkat dinirinig na iyong lingkod, sa gayoy, yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At verse 10 sabi, at ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel, na magkagayoy, sinabi ni Samuel, magsalita ka, Panginoon. Verse 10. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod. At kaya lamang niya nakilala, naunawaan na ang Panginoon ang tumatawag sa kanya. Kaya sa atin po bilang mga mananampalataya, hindi lamang natin binasa ang salita ng Diyos, okay na. Meron tayong natutunan, mga pangyayari, karakter, at ano pa mang bagay na itinuturo ang salita ng Diyos. Ngunit tingnan natin, yung mahigpit na itinatagubilin ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya nga po na ang Diyos sa simula pa, ang Diyos ay nangungusap na sa tao. Kita nyo, nakipag-usap siya sa unang nilalang kay Adan, di po ba? Pag-usap siya, binigyan siya ng babala patungkol dun sa pagkain. Binigyan siya. At ang nangyari lang, sila ay hindi tumalima. Hindi sila nagtiwala doon sa sinabi ng Panginoon. Okay, Kaya nga po, na sa pangalawa, isagawa ang utos ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang natin pinakinggan, binasa ang salita ng Diyos. Kailangan ito ay ating mai-apply sa ating buhay, sa araw-araw. At ano po sabi sa James chapter 1, verse 19, tsaka 22? Sabi po dyan sa 19, nalalaman ninyo ito, sabi rito ni Santiago, Minamahal kong mga kapatid, sabi rito na, ngunit magmaliksik ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magpakupad sa pagkagalit. Ito yung unang bahagi, na dapat nating isagawa. Nabigyan natin ng unawa ang mga salita na ating naririnig at binabasa. At pangalawa, sa verse 22, sabi rito, dadapwat maging tagatupad kayo sa salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kita nyo, At marami tayong makikita sa ating mga Bible study, Maging saan man lugar tayo napunta, hindi lamang mga iilan na naroon nakikinig, ngunit tingnan natin yung kanilang mga atensyon sa pakikinig. Napaka-layo po ng kanilang mga isipan. At meron ka dyan, halos 1 taon mo nang inaaralan. Paulit-ulit ka na lang. Hindi po
makukuha yung ikang mahalagang bagay. Kaya ipanalangin natin. At kung anong kalooban ng Diyos, tayo ay medyo i-split dahan-dahan. Ano? Walang bunga. Ang bunga lang yung panglabas, hindi pang loob. Kita natin yan, alam natin yan. Mismo tayo na nag-Bible study. Ano? Isagawa ang utos ng walang pag-aalinlangan. Ang salita ng Diyos ay 100%, porsyentong sigurado. Kaya hindi po tayo na madadaya. Hindi tayo ay malalayo kung atin itong isasagawa. Isagawa po natin yung ating napapakinggan na mga mensahe, hindi lamang sa Miyerkules o Linggo, maging sa ating pong mga Bible study. Kaya nga po tayo ay huwag humawak sa sariling kaalaman. Kasi meron diyang mga nangangaral na naturuan lang, lalo na yung mga ibang mga grupo ay humahayo na, nangangaral na, pero ano yung kaalaman nila? Kulang pa. At isa pa, lihis doon sa katotohanan. Kaya dapat tayo inuunawa natin ang bawat mga aral. Mahalaga yung turo sa iglesia, lalo na yung sa Sunday School. Ito po yung pinaka-backbone ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano upang lumakas ang ating pong faith sa ating Panginoon Hesus. At pang-apat po, sabi diyan sa pang-apat, tingnan po muna natin itong Proverbs 3:5. Ano po sabi diyan sa Proverbs 3:5? Sabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Ibig sabihin lamang po na meron tayong kaalaman, karunungan. Ngunit ito nga ba ay nakabase? Ito nga ba ay nakaangkla sa katotohanan? At yan ay makikita natin mula sa salita ng Diyos. Kung ito ay ating ilalagay ang pagtitiwala sa kanyang mga salita. At yung pang-apat po, sabi diyan, hindi ko marami ay majority ay tama. Hindi lahat ng marami o majority ay tama. At isang katotohanan po na makikita natin yan sa pangyayari sa buhay po ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pumasok sa Jerusalem. At dito na maraming mga tao ang nag-intay doon sa kanyang dadaanan, naglatag ng mga sangab, damit, sa kanyang pagpasok. Napakarami, sabi diyan sa at sabi po diyan sa Matthew 21 verse 9 ay ganito, at ang mga karamihang sa unahan niya at nagsisundo ay magsisigawa at nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Kita nyo, nagbubunyi sila, yung mga tao. Kasi iniisip nila, inaakala nila, ito yung time na na itatayo ni Jesus, yung political leader. Pero hindi nila alam. Hindi yun ang ipinunta dito ni Kristo, ni Jesus, kundi patungkol po sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Malayo ang kanilang kaunawaan. At nung si Kristo ay huhusgahan sabi diyan dito, diyan din sa Matthew 27, verse 22. Ano sabi ng mga tao? Sinabi ni Pilato rito sa mga tao. Sabi niya sa kanila, ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?
sinabi nilang lahat, mapako sa krus. Kita nyo, yun yung mga tao na nakaabang sa pagpasok ni Kristo doon sa Jerusalem. Ito rin yung mga tao na sumisigaw na siya ay ipako sa krus. Kaya tandaan natin, hindi ko mo ika nga marami o majority ay tama. Kailangan tingnan natin mula sa katotohanan, sa salita ng Diyos. At huwag tayong tumingin po dun sa mga maraming malaking simbahan at maraming membro. At dun sa may mga mahusay na ministro sa pangangaral. Sapagkat kalamitan po niyan ay lihis yung kanilang ipinangangaral. Ano sabi po sa 2 Corinthians 2:17? Sabi diyan, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos. Sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Sana ganun yung ating motibo, no? Alam ko naman na ang isang Kristiyano na tunay, tapat, na naligtas, ganyan yung kanyang ikangang motibo. Na maipangaral ang salita ng Diyos, ika nga kahit na walang kapalit. Ano? Kasi sabi ng Panginoon, ano? Tinanggap nyo ng libre, ipamahagi nyo ng libre. Yun po ang ika nga ang ebanghelyo, ang kaligtasan. Kailangan ipasa natin sa iba yan. Sapagkat merong tao, di po ba, na ginamit para sa atin, na makilala natin si Kristo at magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Kaya yun din, ano? Yung paraan na yun, na tayo, ika nga ay gagamitin. Basta't may pagkakataon, saan man tayo naroon, ibahagi po natin ang salita ng Panginoon. Ano, hindi po ika nga na nangangaral, magaling magsalita, nakakahikayat ng marami, ay tama na eh. Kailangan tingnan nating mainam yung katotohanan doon sa kanyang sinasabi. At hindi tayo maligaw, at hindi po tayo ika nga na madaya o mahikayat nila. Kasi ganyan po eh. Yung iba tumitingin sa ano eh, doon sa mahusay na mangaral eh. At sasabihin pa na sa Bible din naman ika nga kinuha yung mga salita na yan. Ngunit hindi natin alam na tinitwisted nila ang katotohanan. Nililiko nila. Kaya alam natin dapat ang bawat talata ng Biblia. Kaya ang ating pong kailangan ay mahusay na pakikinig at sa gayon, maunawaan nating maigi ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At sa panahon po ni Rehoboam, yung anak ni Solomon, di po ba? Si Rehoboam ay ika nga ay kapalit ni Solomon. At siya ika nga sa bagong ika nga niyang bilang leader, kapalit ng kanyang ama, humingi siya ng payo o counsel. Unang-una doon sa mga elder, sa mga matatanda na mga kasabayan ng kanyang ama o mga advisor ng kanyang ama. Ngunit hindi siya nasiyahan eh. Kasi kabataan pa yung isipan niya eh. Kaya kumuhang payo siya doon sa mga kaedad niya. Ngunit hindi naging maganda yung payo. No? Hindi po siya sumunod sa magandang advice ng mga nauna. Sana po ang advice natin ay magmumula sa salita ng Diyos. Sumunod po tayo sa payo na mula sa Diyos. Sapagkat ang salita mula sa Diyos ay sigurado, sabi ko sa inyo, di ba? 100%. Ito ay walang kamalian. Sapagkat ang salita mula sa Diyos ay sigurado mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras at panahon. Kaya nga po sa awit, ano po banggit? Sabi din sa awit 33:11, sabi, ang payo ng Panginoon
ay nanganayong o standet, matibay magpakailanman ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya mula pa noon, sinauna pa sa matandang tipan, ang salita ng Diyos ay katotohanan at walang pagbabago. Kaya pwede natin ito ikang panghawakan sa anumang oras ng ating buhay. Okay, yun po yung una, no? Kailangan po dinggin ang tinig ng Diyos. Pangalawa, ano po ang resulta sa pagsunod natin? Ano po ang resulta sa pagsunod? At yan, mababasa po natin sa 27. Sabi diyan, at sila'y dumating sa Elim na dooy mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Kita nyo, nandun na pala, nakahanda na, madadaanan na nila yung ika nga pangangailangan nila. Ngunit sila ika nga ay nag-rebelde, naghahanap, kagyat nung time na yun. Oo, alam natin na pinakamahalagang bagay, tubig. Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Kung mawalan man ng kuryente, may tubig. Mahalaga yung tubig. Ngunit, yung pala ay isang pagsubok lamang ng Panginoon. Kaya dapat alam natin talaga yung mga pangako ng Diyos noon, ngayon, at sa mga darating. Yan po ay walang pagbabago. Kailangan po ang pag-iingat ng Diyos ay laging nakalaan. Nakalaan po parati yung kanyang pag-iingat sa atin. Mayroon mga pagsubok na darating, may kasama ang paghihirap at sakripisyo, kasi ito ay bunga ng kasalanan. Ano sabi po kay Adan ng Panginoon sa Genesis 3:17, sabi diyan, at kay Adam, sabi rito, ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain neon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagad sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dapat walang hirap, di po ba? Nandiyan na lang ang lahat ng uri ng punong kahoy na namumunga, maliban dun sa sa isa. Pwede niyong kainin, hindi ka na magbubungkal. Ngunit nung pumasok ang kasalanan, ikaw ay kinakailangang maghanap buhay. Kaya hanggang sa panahon natin, dala-dala po natin ang paghihirap na yan. Hanggang mauwi tayo sa alabok. Kita nyo, yung naging bunga ng kasalanan. Napakabigat, pati lupa na isumpa, ng Diyos. Kaya po tayo ay naghihirap. Meron tayo kasing mga pangangailangan, di po ba? Ano po ba yung mga pangangailangan natin? Unang-una nga, yung pagkain, di po ba? Tahanan, damit. Sabi ng Panginoon, Sabi sa Matthew 6:31, sabi niya, huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin, ano ang aming daramtin. 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin Anong kailangan lang natin? Kailangan ay sumunod tayo. Gumawa tayo. Di po ba? Kasi nung una pa man, ang Panginoon ay gumawa. Di po ba? Naghanda para sa atin mga pangangailangan. Diba? 6 na araw, siya ay naglikha. Lahat ng pangangailangan natin,
Di po ba? Lahat ng pangangailangan natin bago nilikha ang tao. Kaya na mahalaga po, tandaan natin yung pangangailangang physical din, mga pagkain, pananamit, at tahanan. Kaya nga sabi sa 2033, dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kita nyo, no? Yung pamamaraan ng Diyos, unahin muna natin siya sa lahat ng bagay. Maging sa ating pong pamilya. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, iniwan namin ng lahat. Ano naman ang sa amin? Kaya lang mali yung ika nga yung prinsipyo niya na sa puso niya eh. Ano sabi ng Panginoon? Ang mga nag-iwan daw ng tahanan, pamilya, anak, lupa, ay tatanggap ng 100%. Kita niya, 100% ang tatanggapin. Hindi ibig sabihin iniwanan mo yung pamilya mo, no? Kasi ika nga, hindi naman yun ang layunin ng Diyos doon eh. Hinihiling lang niya na dapat unahin ang Panginoon. Unahin sa lahat ng bagay. Yun po yung ating ika nga kailangan. Unahin natin siya. At idaragdag, sabi rito, idaragdag sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Lahat yun ibibigay ng Panginoon. At hindi nga po isang hindi magandang halimbawa po yung nangyari kay sa Old Testament, yung anak ni Isaac, si Esau. Kilala natin si Esau, kakambal ni Jacob. At siya po ay isang mangangaso hunter siya ng mga hayop dahil sa kanyang paghahunting ng mga hayop, pag-uwi niya, siya ay gutom, di po ba? At nakita niya na si Jacob ay nagluluto ng lentils. Sa amoy pa lang siguro, nagutom na siya. Kaya bigyan mo ako nito. Ano sabi ni Jacob? Bibigyan kita, pero ika nga, yung pagkapanganay ay mauwi sa akin. Ipinagpalit niya yung pagkapanganay dahil sa pagkain. At sa panahon natin ngayon, maraming tao ang ipinapalit ang kaluluwa sa mga bagay na material. Hindi po ba? Kasi mas madali ika ngang yung pagkakitaan, yung mga illegal madali Hindi ka na ika nga maghihirap Pero hindi yon ang layunin ng Diyos. Kinakailangan magpawis ka, maghirap ka, para ikaw ay kumain 10 ng iyong pamilya. Kaya nga po, na sa atin, ay nagbibigay ika nga ito ng paalala, talagang kinakailangang magpagod tayo, maghirap tayo. Kasi meron ding ika ngang purpose ang Diyos dyan Di po ba? Kasi kapag ikaw ay naghirap, pinawisan ka, yung mga dumi ng katawan mo ay lumalabas. Lumalakas ka. Yan po yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya wag natin kaliligtaan na kailangan natin ika nga. Di ba? May mga matatanda, bakit naglalakad-lakad, exercise? Kasi tumitigas na yung mga litid, yung mga ugat, at kauuwian nun ay karamdaman. At dito po makita natin, sa pangatlo sabi, biyaya at pagpapala na handa. Diyan sa 27, biro nyo doon pala ay hindi nalalayo yung ikang paroroonan nila na kumpleto ng pangailangan nila. At sila'y dumating sa Elim, sabi rin na doon, mayroong 12 bukal. Biro mo, 12 bukal. At 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. At naalala ko po nung time na talagang sa bagong pagsasama namin ng aking asawa, ni Esther, talagang nandun yung hirap At naroon po yung ika nga na kung saan ikaw ikukuha ng kanilang mga pangailangan. Biro mo
Yung tatlo, mag-aaral, kailangan nila ng mga uniforme, pagkain, baon, di po ba? Kaya hirap na hirap po ako at maraming mga kapatiran dito na nalapitan natin. Talagang ayoko pong ikang mangutang talaga, pero dahil sa pangangailangan. Pero hindi po nagpabaya ang Panginoon. Hindi po nagpabaya ang Panginoon. Kahit na sa umaga, kuminsan, kumakain kami, sinangag, meron lang magic sarap. Ano? At kapag panahon ng mangga, mga namumulot ako ng mga hulog, yan ang ulam po namin. Nakaraos po kami. At sa biyaya ng Diyos, patuloy po ako na makapaglingkod kahit papaano dito po sa iglesia. Kaya, purihin natin ang Panginoon. Alam ko darating sa atin yung mga pagsubok na yan. No, yung lahat ng mga pangangailangan natin. Pero patuloy lang tayo. Patuloy at patuloy lang tayo. Anong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6:38, sabi diyan, ang mga magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, diglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Ano? Kaya, simple lang ang pamamaraan ng Diyos. Nagbigay ka, may kapalit. At kung sa Panginoon mo ipinagkaloob, doble ika nga, di ba? 100%. Sabi, siksik, liglig, umaapaw. Kaya hindi po nasasayang yung ano man yung ibinibigay natin sa iglesia para sa pangangailangan nito at din yung mga tao na tinutulungan ng iglesia para humayo, ipangaral salita ng Diyos sa mga malalayong lugar. At tandaan po natin, si Jesus man ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kapaitan sa buhay. Ngunit siya nagtiis at nagtiwala sa Diyos hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. At tayo man ay dadaan sa ganitong pagsubok ng buhay kung ating susundan ang kanyang bakas. Mangagtiis tayo kasama ang Panginoong Hesus, kasunod nito ay mayroong biyaya. Tandaan nyo, may paghihirap, ngunit mayroong biyaya. At sa pagtatapos po natin, tandaan natin, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, ang kapaitan ay darating sa ating buhay, kaya't ang ating tugon dito ay sinabi po ni James sa chapter 1, verse 2 hanggang 4, sabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yun po yung kailangan natin. Pagtitiis. At verse 4 sabi, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Hindi natin nakikita yun na sa likod yun parang mga Israelita Nakatago lang, pero meron. Nakahandang mga biyaya. At pangalawa po, pagkatapos na malagpasan ito at mapagtagumpayan dahil sa ating pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, sigurado ang biyaya ay naghihintay. Kaya sumunod tayo sa Diyos at isagawa ang kanyang mga tagubilin na may paghihintay sa kanyang kalooban. Para tayo nag-pray, di po ba? Na pag-pray natin, kuminsan, di naman kagad tinutugon. Kinakailangan nating mag-hintay, di po ba? Yun ang hinihiling ng Diyos sa atin. Sa kabila ng pagtitiis, magpatuloy tayo sa ating tungkulin at gawain. At yan ay merong bunga. Hindi man nandito sa kabilang buhay. Tandaan po natin yan. At kung tayo tunay na nakakilala sa Panginoon, yun po yung ika nga maging kaganapan sa ating buhay. Okay? Naway na paalalahanan po tayo, na ang biyaya ay naroon po sa pagsunod. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na siyang aming kalakasan
sa amin pong pananampalataya at pagsunod sa iyong anak na si Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng aming hinaharap ng mga pagtitiis, pagsubok sa buhay, kahirapan, mga pangangailangan, ay kami po ay makapagpatuloy. Alam po namin yan ay iyong bahagi sa amin upang kami ika nga ay lalong magtiwala sa iyo, sumunod sa iyong kalooban. At sa gayon ay makita po namin isang araw, hindi man dito, sa kabilang buhay, ang iyo pong inihandang mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito. Maging sa kanila po mga tahanan, ikaw po manguna. Lalo na hindi pa nakakilala sa iyo. Naway, mabuksan po ang kanilang puso, makilala ang anak si Jesus bilang kanilang personal tagapagligtas. Sa aming mga kapatiran na stranded man sa anumang lugar na inabot ng baha, Panginoon, ingatan mo sila. Maging ang aming bayan, Panginoon, ilayo mo sa anumang disgrasya, panganib, Panginoon, ng rumaragasang mga bagyo, Panginoon. At sa gayon ay sila man ay patuloy na mabigyan ng pag-asa, isang araw mapakinggan nila ang iyo pong salita patungkol po sa iyong anak na si Jesus. Ama, salamat po, pagpalain mo ang bawat isa narito, maging sa kanila pong mga tahanan. Ikaw po ang mauna. At naway sa aming paglabas ay tunay nga dala namin ang paalalang ito, dapat magpatuloy po kami na isagawa ang iyong kalooban na yung inilagay sa amin po mga balikat. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po. At tayo po'y dadako sa ating pong pagbibigayan. At sabi po dyan sa 2 Korinto, Kabanatang 8, talatang 2 at 3, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. At sa verse 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsisiabuloy sila sa sariling kalooban. At naway, maging ganyan po ang ating puso sa pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa iyong kapuri at kalatian. Salamat sa iyo pong mga biyaya at pagpapala na patuloy na iyong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Dalayan nga po naman namin na amin pong maibalik ang iyong bahagi sa amin pong tinatanggilik at patuloy na magamit to upang maabot pa ang maraming kaluluwa na hindi pa nakakilala sa iyo sa pamagitan ng iyong pong ginagamit, humahayo, mga misyonaryo, at hindi lamang dito sa aming bayan, Panginoon, maging sa ibaing dagat. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pagkakaloob. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po magpasalamat. Mapagpalang Diyos naming Ama, salamat pong muli sa biyaya na pinagkaloob na yung mga anak. Dalayan nga po namin sa nalikom na salapi, ito'y patuloy, Panginoon, palaguin at patuloy, Panginoon, na magamit sa iyong kaluwalhatian, lalo na maabot pa ang mga kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Pagpalain mong bawat isa, bigyan ng lakas, patuloy sa kanila pong mga gawain sa araw-araw at magkaroon ng katapatan, naganapin, gawin ito sa pamamagitan, Panginoon, ng kanilang buong lakas. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. At muli tayo po'y magsimtayo at ating awitin ang pangwakas na awitin, Dakilang Katapatan.
Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Tunay na dakila ang iyong pong pag-ibig sa bawat sa amin, na iyo pong ipinagkaloob ang kaisa-isa mong anak upang ang aming mga kasalanan ay mabayaran. Ama, muli dalangin ko na patuloy na ikaw ang kumilos sa aming buhay, sa bawat oras, araw ng aming pong buhay dito sa ibabaw ng lupa, na maging isang ilaw, liwanag, Panginoon, para sa mga tao sa aming kapaligiran na wala pang pagkakilala sa iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Ama, salamat po sa iyong mga paalala. Salamat, Panginoon, na meron po kaming gabay mula sa iyong salita na siyang aming pong patnubay upang kami ay patuloy na kumilos, patuloy na gumawa sa kabila ng aming pong mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, ay nariyan, Panginoon, ang iyong habag at awa na kami po'y binigyan mo ng pag-asa ng langit upang kami ay makapiling sa iyo pong kaharian. Ama, salamat po sa bawat isa na ginampan ng mga gawain, tungkulin sa gabing ito. Ikaw po ang magpala sa bawat isa at patuloy na dala-dala po namin ang biyayang ito hanggang sa aming pong mga tahanan. Dalangin po namin ang iyong pangunguna sa aming pong pagsama-samang pananalangin at patuloy na ikaw ang magbigay ng tamang kasagutan nito at bigyan kami ng puso, isipan sa paghintay, Panginoon, ng iyong pagkilos sa lahat ng aming inilapit sa iyong pong paanan. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Ang gandang gabi po.